Atensyon mga SSS members and pensioners, tatlo na importanteng bagay mangyayari ngayong buwan ng April 2026. Dapat alam nyo ito. Mamaya-maya pag-uusapan natin. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Well, eto, tatlong importanteng bagay mangyayari. Dapat nyo pong pakatutukan nitong buwan ng April 2026 para sa inyo mga SSS members and pensioners. Well, una po ay ngayong April 16, 2026. Araw po yan ng Webes ay pension crediting schedule para sa ating mga first batch SSS pensioners. Yung mga merong date of contingency o araw ng kapanganakan, araw ng pagkamatay, araw ng pagkasakit o pagkabalda mula 16 to last day of the month. April 16 po ang schedule ninyo, regular crediting schedule yan. Dahil kung nakikita nyo po sa inyong kalendaryo, ang April 16 ay natapat sa araw ng Webes. Hindi po yan holiday at hindi din po natapat sa weekend, Sabado or Linggo. Kaya aasahan talaga ang regular pension crediting para sa ating mga second batch SSS pensioners. Well, ang ating mga first batch ay tapos na po ang kanilang pension crediting kahapon pa, April 1, 2026. Kaya hindi natin yan isali na, no? Kaya sa ating mga unang batch, yung mga merong date of contingency, o araw ng kapanganakan, araw ng pagkamatay, araw ng pagkasakit o pagkabalda, mula 1st to 15th day of the month, dapat natanggap nyo na kahapon ang inyong April pension, mga ka-vlogs. Pangalawa na importanteng bagay na magaganap ngayong buwan ng April 2026 ay ang pag-comply po ng Annual Confirmation of Pensioners or SSS ACOP. Yes, bago matapos po itong buwan ng April 2026, dapat po mag-comply ng ACOP. Sino-sino ba ang required na mag-comply ng ACOP? No, sila po yung mga pensionado magbe-birthday o magsi-celebrate po ng birthday nitong buwan ng Abril. No, kung ang inyo pong buwan ng kapanganakan ay ang buwan na ito. At pangalawa, yung inyo pong edad ay nasa 80 pataas, 80 years old pataas. Yan po ang sinasabi ng SSS Circular Number 2023-013, yung may subject na revised guidelines for annual confirmation of pensioners or SSS ACO program. Well, dapat before magtapos ang buwan na ito ng April ay makomply nyo na po ang inyong ACO. Paano nga ba mag-comply? Una, pwede kayong mag-walk-in sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. No? Kung malapit lang naman kayo at accessible lang naman sa inyo ang branch ni SSS, no, mag-walk-in kayo, no, available doon ang ACOP na form at pwede niyo yung fill upan agad, no, pagkatapos po ay isumitin nyo para diretso na ang pag-comply ng ACOP. Pwede din po ang authorized representative, no, and magpadala lamang kayo ng authorization letter, SSS ID or UMID ng pensionado at syempre yung valid ID po ng ating mga authorized person. Pangalawa, pwede mag-comply ng ACOP sa pamamagitan ng video conference, no? Via Microsoft Teams po yan. Pero dapat mag-set muna kayo ng online appointment kay SSS para po ma-set ang inyong online video conference, no? Ito ay mabilis at mas madaling paraan ng pag-comply ng ACOP, no, especially sa ating mga OFW dahil hindi nyo na kailangang pumila sa branch ni SSS dahil online nga lang po. Pangatlo, ang pag-comply ng ACOP po ay pwede nang gawin sa pamamagitan ng facial authentication. No, scan nyo lamang po yung inyong mukha. No, kaya nga po facial authentication. Paano nga ba ito gawin? Pumunta kayo sa website ni SSS, ang www.sss.gov.ph. Tapos, isundin nyo lang man po yung step-by-step process mga ka-vlogs sa facial authentication na pag-comply ng ACOP. Pangatlo po na importanteng bagay na magaganap ngayong buwan ng April ay huwag nyong kalimutan na
dapat isettle ang SSS loan obligation. Pero bago po kayo makapag-settle or magbayad ng SSS loan obligation, ay kailangan nyo pong mag-generate ng PRN or Payment Reference Number. Yes, no, kung magbabayad tayo ng ating SSS loan benefit, gaya ng salary loan, calamity loan, restructured loan, emergency loan, no, yung atin pong educational loan, ay kailangan po mag-generate muna ng Payment Reference Number or PRN, mga kablags. So, paano nga ba mag-generate ng PRN? Pwede nyo ito i-generate sa pamamagitan ng inyong My SSS account. No? Punta kayo sa services, then meron doong PRN, tapos i-generate nyo lamang. I-screenshot nyo or ilista nyo para yun yung ipakita nyo once na magbabayad kayo sa SSS cashiers or sa mga payment accredited partners na meron sa SSS. So don't forget to pay your SSS loan obligation at don't forget to generate the Payment Reference Number or PRN bago kayo magbabayad, mga kablags. At yan po ang tatlong importanteng bagay na mangyayari ngayong buwan ng April 2026. Dapat alam nyo, mga SSS members and pensioners. Una, April 16, yan po ay pension crediting schedule para sa ating mga second batch SSS pensioners. Pangalawa, ang pagtatapos ng April, no, April 30 ay deadline po yan para mag-comply ng Annual Confirmation of Pensioners or SSS ACOP. Pangatlo, ang April 30 po ay deadline din po para magbayad ng SSS loan obligation at magkalimutan na mag-generate ng PRN. Kaya naman, mga SSS members and pensioners, sana po yung comment at reaction sa balitang ito, ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Kung bago ka pa lang sa aking channel o di ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay sa all para una ka sa mga balitang i-upload ko. Maraming salamat. God bless. Mag-ingat, mga kablags.